susunod ni Wire. Medyo mahaba-haba. Grade 3. Pamagatay, isang gabing lumabas sa Bakari ni Wire Romero G. Tuaso. Yeah, tanong mo sa mga bata, mga puro lalaki. Bahala ka dyan. Uy, no. Joke lang. Meron pang mga. Yun lang, ito palagay na ang nangyari sa pagkakao mo. Sobra ka. Mga pangyayaring naganap sa panahon at gabing gubod ng init. Sa pakiramdam at kaisipang manlilikha, ako'y nagdidimahig at may bahid ng pinturang kulay puti. Sa akin ngayon. Kanina pa sila dito sa aking studio. Pawang may hinihintay sa bawat kilos ko. Dama ko ang kanilang mga titig. Halos tumagos sa mga ito sa aking batok. Papunta sa ginagawa kong pyesa. Saglit ko silang sinadyapan at naglit. Anong pihit naman silang nagtawanan? Parang isang eksena ng dumalaw ang mga higante sa magkakatulad na pinagmulan. At tumili si Pedro habang kausap si Cario papuntang tuluhan, habang pitpit niya ang malaki at pawang putol na ulo ng tao na yari sa kahoy. Ibababad daw niya ito sa ilog at sa kanya uli huhulmahin at uukitan. Masaya namang naghuhuntahan sa may likod ko ang maitim at masayahin na batang maestro. Katabi niya si Crispy na waring may inumuya habang magkaparehas na nakataas sa mga paa sa inuupuan at sa may pangunguyakoy. Nakamasid namang maigi sa ginagawa kong piyesta sa canvas. Si Tete. At sa bandang likod naman niya ay paroon pa rito ang matandang maestro na si Juancho. Samantala, sa isang sulok ng studio ay magkakabay sina Decoran rito habang seryoso pinupusisi ang mga gamit recorditos ko sa pagpipinta na nasa lamesa. Kanakay seryoso nag-uusap. Minsan susunod niya patungo sa kung saan ako nagpipinta sa pagkitinat sa akin ng dalawa na nakangisi. Pilit kong hinahagap ang kanilang mga salita. Mga kantsawan sabay sa malalakas na tawanan. Mga munting kwento at payo at abiso sa isa't isa. Nais ko sana mapagtanto ang mga pinaghuhugutan ng mga ito at naway manatili sa aking alaala. Dahil sa pakiramdam ko, gaya ng mga nagdaang panahon, lilipas din ang lahat ng ito. Kagaya ng mga bagay sa aking kinagisnan, ang simoy nitong bayan at ingay ng mga kababayan. Istulang mga pahina ng kalendaryo ang pagkawalan ng kultura at mga kinaugalian dito, habang paunti-unti namang naaagnas sa kapaligiran.
Subalit siguro, gaya nila, sila ang nagpapaalala sa atin ng dahilan kung bakit tayo naririto at kasalukuyan at patuloy pa rin lumilikha. Gaya ng pagkalagas ng mga tuyong dahon sa mga puno, muli itong sisibol mula sa kaibuturan ng ating mga puso at diwa. Nabanaagan ko unti-unti at isa-isa silang naglalaho hanggang sa tuluyang mawala at mabatid na mag-isa na lang uli ako sa aking studio. Parisukat na ang kalangitan sa labas ng studio. Para itong isang puting canvas na naghihintay ng kapalaran nito. Humihiwa naman ang mga sigit ng liwanag sa anino ng mga dahon at sanga ng mga puno patagos sa bintana. Patuloy sa patapos ko ng ginagawang pyesa. Malimit kong pinagmamasdan ng umaga sa tuwing ako inaabot ng liwanag sa pagpipinta. Kahit na minsan ay kakaunti pa lang ang naaninag sa karidlan. Napansin naman na lumamig ang simoy ng hangin at nasamyo ko ang amog sa mga luntiang halaman sa paligid. Nanunuot naman hanggang tiyan ang singaw mula sa matagal ng tigang na lupa. Kasabay nito ang maraming pagkatak na mga kabuti na luha mula sa langit. Dagdag sa buwan ng dilim. Panahon nga naman, katulad din nating mga nilalang